tiyanak sa sementeryo. Bisperas ng undas noon sa bayan ng San Roque. Madilim ang langit at ang malamig na hangin ay tila may dalang bulong ng mga kaluluwang ligaw. Si Marco, isang binatilyong trabahador sa sementeryo, ay naiwan mag-isa para tapusin ang paglilinis ng mga nicho bago dumating ang mga tao kinabukasan. Habang walis siya sa pagitan ng mga puntod, napansin niyang may umiiyak sa bandang lumang bahagi ng sementeryo. Ang bahaging matagal nang hindi pinupuntahan ng mga tao. Kinilabutan si Marco. Ngunit dala ng awa, tinahak niya ang pinanggagalingan ng tunog. Sa ilalim ng punong akasya may nakita siyang maliit na kumot na puti. At sa loob nito, isang sanggol nga. Maputla, malamig at may kakaibang ngiti sa labi. Lumapit siya. Kawawa naman. Sinong nag-iwan sa'yo dito? Kinuha niya ang sanggol. Ngunit nang masilayan niya ng mabuti, napansin niyang kakaiba ang mga mata nito. Bigla itong ngumiti at nagbago ang anyo. Mula sa inosenteng sanggol, naging isang maliit na nilalang na may matutulis na ngipin, mahahabang kuko at balat na kulay abo. Habang tumatakbo, naririnig niya ang halakhak ng nilalang. Hindi mo ako matutakasan na ako. Narinig niyang binanggit ng tiyanak ang pangalan niya kahit hindi naman siya nagpakilala. Huminto siya sa tapat ng isang lumang nicho habol ang hininga. Doon niya nakita ang nakaukit sa lapida. Dito nakalibing si Maria S. Cruz at ang kanyang anak na hindi na ipanganak. Napaisip siya, lumingon siya. At nandoon ang tiyanak, nakangisi, may dugo sa bibig. Ito ang anak ko yan. Sigaw ng nilalang sabay lundag sa kanya. Napasigaw si Marco at itinapat ang hawak niyang krus na bakal. Biglang umurong ang tiyanak, nagsisigaw na tila nasusunog. Hindi mo ako magtatabang ng pakailanman. Sa isang iglap naglaho ito, iniwan si Marco na nanginginig. Kinabukasan, dumating ang mga tao para maglinis at magdasal. Wala na ang tiyanak. Ngunit may mga bakas ng maliit na paa sa paligid ng lumang nicho. Mga yapak ng bata, basang-basa sa dugo. Mula noon, tuwing sasapit ang gabi ng undas, may mga nakakarinig pa rin ng iyak ng sanggol sa ilalim ng punong akasya. At kapag sinubukan mo raw lapitan, minsan maririnig mo itong bumubulong sa iyong likod. Mama, Papa, bakit mo ako iniwan dito? Makalipas ang isang linggo matapos ang insidente, bumalik si Marco sa sementeryo. Ayaw niya sanang bumalik pero kailangan, yun ang tanging trabaho niya. Sinabihan siya ng kapitan ng barangay na baka may magnanakaw ng kandila at alay, kaya siya ulit ang magbabantay. Habang palubog ang araw, muling bumigat ang hangin. Ang mga uwak ay nagsiliparan palayo, at ang mga dahon ng punong akasya ay tila umiiyak sa hampas ng malamig na hangin. Pilit pinapakalma ang sarili habang nag-iilaw ng kandila sa bawat puntod. Ngunit nang marating niya ang lumang bahagi ng sementeryo, napansin niyang nakabukas ang nicho ni Maria S. Cruz. Parang may bumukas mula sa loob. Lumapit siya dahan-dahan, hawak ang flashlight. Sa liwanag nito nakita niya ang mga marka ng kuko sa loob ng kabaong. Mga bakas na parang may gustong lumabas. Bigla niyang narinig ang tunog na yun muli. Sa gilid ng kanyang paningin may gumalaw. Isang anino ng bata, mabilis, tumatakbo sa pagitan ng mga puntod. Pinaharap niya ang flashlight at doon niya nakita ang tiyanak. Nakatayo ito sa ibabaw ng lapida. Nakangiti at sa mga mata nito'y makikita ang galit. Marco, naalala mo ako? Ang boses ay mababa, parang dalawang tao ang sabay na nagsasalita. Isang sanggol at isang matanda. Pero bawat liko niya, nandoon pa rin ang nilalang. Minsan nasa kanan, minsan nasa kaliwa, minsan sa mismong likod niya. Hanggang sa tumigil siya sa tapat ng maliit na kapilya sa loob ng sementeryo. Doon siya pumasok, mabilis na isinara ang pinto at nagdasal. Diyos ko, iligtas niyo po ako. Tahimik, walang ingay. Bumukas ang pinto kahit nakakandado. Dumilim ang paligid at sa gitna ng kapilya, unti-unting lumitaw ang tiyanak. Ngunit ngayon, mas malaki na ito kasing taas ng bata. Ang balat nito ay sunog, ang bibig ay puno ng ngipin at ang mata ay kumikislap na pula. Tila nagbago ang paligid, parang wala na siya sa mundong ibabaw. Bakit mo ako iniwan, Marco? Akala mo nakatakas ka na? Lumapit ito at nilapat ang malamig nitong kamay sa dibdib ni Marco at sa isang iglap, nawala ang ilaw.
Kinabukasan, natagpuan ng mga tao ang kapilya na sira-sira at ang mga kandila ay nagkalat. Sa gitna ng sahig may nakita silang mga yapak ng bata, papunta sa labas ng sementeryo. Wala na si Marco. Tanging ang kanyang sombrero lamang ang naiwan, nakapatong sa puntod ni Maria si Cruz. Mula noon tuwing ikalawang gabi ng undas, sinasabing may batang nakikita sa sementeryo, naglalaro, tumatawa at minsan ay umiiyak sa ilalim ng akasya. At kapag nilapitan mo, humaharap ito ng dahan-dahan at bumubulong ng malamig na tinig. Ako si Marco. Tara, maglaro tayo. Kinabukasan matapos mawala si Marco, dumating sa San Roque ang kanyang nakatatandang kapatid na si Lisa, isang albularyo mula sa kabilang bayan. Nang marinig niya ang nangyari, agad niyang naramdaman na may masamang espiritu sa sementeryo. Isang kaluluwang hindi matahimik. Gamit ang lumang anting-anting ng kanilang ama at isang banal na krus, nagtungo siya doon sa gabi ng undas, dala ang dasal at tapang ng puso. Tahimik ang sementeryo, ngunit sa hangin ay may halakhak ng bata. Tinawag ni Liza ang espiritu. Kung sino ka man, ipakita mo sa akin. Hindi ako natatakot sa'yo. Lumabas mula sa dilim ang tiyanak, galit, nanginginig at nagliliyab ang mga mata. Ako ang anak na iniwan dito. Ako si Marco. Ngunit hindi umalis si Liza. Hindi ikaw si Marco. Naliligaw lang ang kaluluwa niya. At ikaw ang espiritu ng batang pinabayaan noon ni Maria Cruz. Hindi mo kailangan maghiganti. Habang naglalakad si Liza palapit, kumislap ang anting-anting sa kanyang kamay. Biglang nagbago ang anyo ng tiyanak. Mula sa halimaw, naging isang sanggol na umiiyak. Mama, gusto ko lang po ng yakap. Lumuhod si Liza, kinuha ang sanggol at niyakap ito ng mahigpit. Patawarin mo sila, anak. Wala kang kasalanan. Panahon na para magpahinga ka. Unti-unting lumiwanag ang paligid. Yung mga kandila sa sementeryo ay nagliwanag ng sabay-sabay at isang malamig ngunit mapayapang hangin ang dumampi sa mukha ni Liza. Nawala ang sanggol sa kanyang mga bisig. Tanging isang bulaklak ng puting liryo ang naiwan. Kinabukasan, nakita ng mga tao si Liza sa harap ng puntod ni Maria Cruz, tahimik na nagdarasal. At doon, sa mismong puntod, nakaukit ang bagong mga salita. Sa wakas, magkasama na ang mag-ina. Mula noon, hindi na muling nakarinig ng iyak o halakhak ng bata sa sementeryo. Sa halip, tuwing gabi ng undas, may dumadalaw na malamig na hangin at samyo ng mga liryo, tanda na natagpuan na ng tiyanak ang kapayapaan. At si Marco, natagpuan ding buhay makalipas ang 3 araw. Walang maalala kundi ang liwanag na nakita niya bago siya nawalan ng malay. Simula noon, hindi na siya natakot sa sementeryo. Tuwing undas, nag-aalay siya ng kandila sa puntod ni Maria Cruz. Minsan, yung mga kaluluwang ligaw ay hindi nangangailangan ng takot, kundi ng kapatawaran. Maraming salamat sa muling pakikinig ng Maikling Kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng Pinoy Horror Movie sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.